Choca, Tibag at Baruyan na idinao sa Sariaco A. Abes Memorial National High School. Maliban sa pagtatalakay ng kahalagahan ng kanilang mga tungkulin at mga dapat gawin sa anumang sitwasyon na nagaganap sa kanilang lugar bilang silang unang rumesponde. Kabilang rin sa mga itinuro sa kanila ang iba't ibang batas gaya ng VAUC o Violence Against Women's and Children's at mga self-defense tulad ng paggamit ng arnis at handcuffing. Sa huling araw ng pagsasanay, nakatakdang sumailalim sa practical exercise ang mga trainees sa iba't ibang sitwasyon gaya ng investigation, reporting at crime preservation upang malaman ang kanilang magiging aksyon sa iba't ibang sitwasyon. Samantala, 3 distrito pa ang nakatakdang sumailalim sa nabanggit na pagsasanay at sa darating na ika-24 ng Oktubre ay formal ng idaraos ang launching ng nasabing programa sa buong lalawigan. Susunod, ilang mga residente sa Barangay Lazareto pinaghahandaan na ang posibilidad na maapektuhan sila ng bagyong Pepeng. Ang balitang yan makalipas po lamang ang ilang paalala. At Monte de Oro Homes, you can be sure of a comfortable, efficiently constructed yet affordable homes. Feel secure with its team of highly competent professionals. And with its strategic flood-free location. Great amenities. And close proximity to almost everything. It is surely a home for ideal family living. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi pa man lubusang nakakaahon ang marami nating mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Ondoy. Nagbabanta naman sa bansa ang bagong bagyo na si Super Typhoon Pepeng. Nangangamba naman ang ilang mga residente dito sa lungsod, partikular na ang mga taga-barangay Lazareto na naninirahan sa tabing dagat dahilan sa posibilidad na muli silang maapektuhan ng bagyo, kung kaya't ilang paghahanda na rin ang kanilang ginagawa. Si Mel Francisco magbabalita. Isa na namang bagyo ang pumasok sa bansa. Si Pepeng na ngayon ay isa ng super typhoon at nagbabanta sa Luzon. Bagamat hindi kabilang ang lalawigan ng Silangang Mindoro sa mga probinsyang nasa ilalim ng public storm warning signals, ramdam naman ng mga residente dito, partikular na iyong mga nakatira sa tabing dagat, ang lakas ng hangin at ang masungit na alon sa karagatan. Isa ang Barangay Lazareto sa mga labis na naapektuhan ni Bagyong Feria na tumama sa lalawigan nitong nakarang ika-24 ng Hunyo, taong kasalukuyan, kung saan ilang mga kabahayan ang nasira dahil dito. Hinampas ng malalaking alon ang tirahan ng mga residenteng malapit sa tabing dagat at kinailangan pang lumikas ng ilang taga rito. Hinaing naman ng ilang residente dito, hindi nagkaroon ng katuparan ang mga pangakong binitawan sa kanila ng lokal na pamahalaan hinggil sa gagawing pagtulong umano ng mga ito sa muling pagpapagawa ng mga nasira nilang tahanan. Ano pa mula nang mangyari sa Pinoon, ay talaga namang halos mamatay na anak diyan na hindi pa namin nakakita sa bangka, hindi nga nakakita. Dito talaga marami lumasok na bahay. Ngayon, sabi na yun, magdadating, hindi kami nakakita dahil mga dating. Hindi kami nagpagawa na sa rin na yan, sa regisita. Samantala, ngayon 3 araw nang nasa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Pepeng, naghahanda na rin ang mga residente dito sa pangambang muli na naman silang maapektuhan ng bagyo. May kangay yung mga ganyang bagyo na nada sa amin, ito naghahandaan talaga namin. Galaan na kami. Ano po yung mga ginagawa niyong hakbang? Ay, nilalagyan namin yan ng mga kabigat sa bubong, na suway, pinatalian namin. At doon sa kalimot na hampas ng alon, kahit na ang tibay ng pagsuway mo, tali mo, pag talagang alon na dumating, talagang magagawa.
Ang kanilang mga bangka ay pansamantala rin nilang ilalagay sa matataas na lugar upang maiwasang masira ito. Apektado na rin ang kanilang mga hanap buhay dahilan sa hindi sila makapangisda sa lakas ng alon. Panalangin naman ng mga residente sa Barangay Lazareto na hindi na sila muli pang masalanta ng anumang bagyo dahilan sa hirap ng muling pagpupundar ng mga nasira nilang tirahan at mga kagamitan, lalo pat wala naman silang permanenteng hanap buhay. Sa kaugnay na balita, sama-samang naglinis kaninang umaga ang ilang mga residente ng Sitio Silangan sa Barangay Lazareto upang alisin ang mga basurang nakatambak sa tabi ng kanilang mga daan. Layunin ang pagsasagawa ng nasabing aktibidad na ipaunawa sa kanilang mga kabarangay ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura para na rin mapanatili ang kalinisan dito. Ayon kay Konsehal Lou Abelgas, Co-Chairman for Committee on Environment, ginagawa ng tapunan ng basura ang bahaging ito ng kanilang barangay na nagdudulot naman ng hindi magandang tanawin, lalo pa at dinadaanan ito ng mga tao. Panawagan niya sa kanya mga kabarangay, dapat matutunan ng mga ito ang tamang pagbubukod ng mga basura bago ito ilagay sa ipinagawa nilang sadyang tapunan nito. Dito sa mga taga rito sa Sitio Silangan, Kanluran, na kung maaari, wag na nilang itapon kung saan ang kanilang mga basura. Meron naman tayong lalagyan dito ng basura na dapat paglagyan at kung maaari ay isako nila para hindi naman mahirapan ang mga naghahakot ng basura. Samantala, nagpadala na rin ng kahilingan sa City Environment and Natural Resources Office ang mapabilang ang kanilang sitio sa mga dinadaanan ng truck na ginagamit sa pagkukolekta ng mga basura sa lungsod sa mga araw ng Miyerkules at Sabado.